Hi guys, this is Harry Pagsanan and you're watching PBA Drop Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya't kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Drop Room! Welcome back po mga ka-Drop Room. Nagsisimula na ang All Filipino Conference at unti-unti ay nakikita natin ang pwedeng maging final order ng 2025 draft. May mga fill-up din gaya ni Cassius Small Martin ang biglang nagplano na sumali at ilang Lasal Stars gaya nila Raven Gonzalez at CJ Austria ang nag-skip na dahilan para lalong lumalim ang next draft. Pero nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Terra Firma selects Kentin Millora Brown. Malaki talagang kawalan dahil hindi nag-resign si Stan Hardinger sa Jeep. Kahit naiisipan na lang ng Terra Firma, i-trade ang rights nito. Sakto din dahil may towering big man ang available sa draft na to na si QMB. Bukod sa mapupunan nito ang inside game na naiwan ni Stan, ay mas bata pa ito at mahaba pa ang prime. Yan ay kung di siya agad ite-trade ng Terra Firma. Sa second overall pick, Phoenix selects Terdy Ravena. Isa din sa talagang nag-i-struggle ngayon ay ang Super LPG Masters. At kahit dapat ay kunin na nila dito ang best available prospect regardless of position. At si Terdy yun na pwede maging franchise player ni Coach Jamay. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang wing tandem ng Rivero at Ravena. Sa third overall pick, Blackwater selects Renz Abando. Naka-jackpot sa last draft ang bossing sa pagkakakuha sa leading rookie of their candidate na si Cedric Berfield. Pero kung makukuha na pa nila sa next draft ang high flyer na si Abando ay talagang mas magiging deadly ang wing rotation ni Coach Carriazo. Imagine na lang kung gaano ka-explosive ang magiging wing tandem ng Abando at Berfield. Sa fourth pick, NLEX selects Gio Chu. Sobrang talented na at lalim ang guard rotation ng Road Warriors, lalo na kung bumalik si Ravena. Promising at versatile din ang kanilang wing rotation, pero talagang kulang sa kanilang lineup ay ang kakulangan ng size sa kanilang mga big man. Kaya pwede na gamitin naman nila ito sa 6'9" na si Gio na galing din sa MVP group. For sure ay magagamit agad nila ang outside shooting at size ng isa sa tallest sa class na ito. Sa pick ng first round, Magnolia selects Justin Gutang. Usually ay laging isa sa nasa top ng standings ng Chicken Templados. Ngunit patuloy silang nag-struggle this season. At sa last two conference nga ay muntik pa sila malaglag sa playoffs. Kitang-kita na aging na talaga ang core players ni Coach Victolero. Nakakuha na sila ng young big man na si Lucero. Kaya dapat ay kumuha naman sila ng young wing na pwede maging isa sa stars ng Magnolia. At pwedeng si Gutang yun na posible maging main wing offensive option nila next season. Sa 6th pick, San Miguel selects Jason Brakeman. Surprisingly, after a long time, ay di nakapasok sa playoffs ng SMB. Malaking bagay dito ang kanilang mga washout guards. Kahit ang newly acquired scoring guard na si Chongson ay di rin sapat para makapasok sila sa quarterfinals. Kaya't saktong gamitin nila ito sa PBA ready na si Brickman na pwede maging main playmaker nila. Dahil sa style of play ni Jason, tingin ko ay may at least 5 years pa siya ng kanyang prime upang maibalik uli ang Beerman sa contention. Mas madali nang maseset ang post-up game ni Junmar at slashing ni Perez pagkakuha nila kay Brickman. Sa 7th pick ng first round, Northport selects Will Gozum. May ilan pang solid wing prospects ang available pa sa pick na to. Pero sobrang gandang pinakita ng kanilang superstar wing tandem na sina Munson at Tolentino. Kahit pwedeng gamitin nila ito sa big man. Isa rin sa may pinaka-undersized frontcourt rotation ng Batang Pihat. Pero dahil sa kanilang hustle ay naging solid complementary ang mga ito sa kanilang import. Kahit sila ang number 1 sa standing ng last conference. Mostly pa dito ay mga NCAA big man gaya nila Kuntapay, Onwebere at Flores. Kaya't saktong kunin nila dito ang imposing at hustle NCAA big guy din na si Gosum na magiging solid addition sa kanilang young up-and-coming team. Sa 8th pick, Converge selects DJ Fenner. Malaki ang in-improve ng Fiber Rexers this season compare sa last year. Lalo pa tumibay ang big man rotation nila nang naglaro na si Balti. Lumakas din ang kanilang guard rotation dahil sa heading trade. Wing na lang ang need palalimin upang tuluyang maging contender na ang Converge next season.
Kaya't saktong kunin nila ang two-way threat athletic Phil-Am wing na si DJ na mas magpapalaki ng kanilang forward rotation at mas magpapalakas ng kanilang overall defense. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang magiging scoring wing trio ng Winston, Penner at Stockton. Sa 9th pick ng first round, Meralco selects Chris Poon. Hindi consistent ang ibang mga wing ng Bolts. At ang kanilang first scoring option naman na si Maliksi ay injury prone na. Kahit pwedeng gamitin nila ang pick na to sa all-around wing na si Poon. Mas lalong lalalim ang talented wing rotation ni Coach Trillo. Imagine na lang kung ang potential ng young wing tandem ng Cancino at Poon. Sa 10th pick, Raynor Shine selects Raven Gonzalez. Patuloy na naghahanap si Coach Yeng ng mga tall young big man para talagang maging contender na Elasto Painters. Naging malaking kabawasan din ang ACL injury ng isa sa kanilang mga high picks na si Villegas. Kahit sakto makuha nila dito ang isa sa best sa class na ito. Magkakaroon na ng katuwang sa interior defense ang nag-iisang young center ng Ross na si Datu na talagang kinukulang nila pagdating sa playoff. Sa 11th pick, Ginebra selects LG Gonzalez. Halos every season na ay kumukuha ng bagong point guard ang Gene Kings. Ito rin ay dahil sa paghahanda nila sa pagre-retiro ni Tenorio. Kaya't pwedeng gamitin nila ang pick na to sa former King Tamaraw na si LJ na makakadagdag ng playmaking at speed para kay Coach Team. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang magiging backcourt tandem ng dalawang former Tamaraw na Abarientos at Gonzalez. This 12 pick ng first round ay original sa Token Text pero ngayon ay sa Raynor Shine na. At ang pick nila dito ay si James Spencer. Kung tutuusin ay loaded talaga ang wing rotation ng Elasto Painters. Ngunit karamihan sa mga ito ay mga slashers gaya nila Jonard Clarito at Sean Ildefonso. Meron naman silang spot-up shooter na si Escandor. Ngunit hindi pa ito masyado consistent. Kaya't saktong gamitin nila ito sa Japan B-League sniper na si James Spencer. Posibleng magkaroon na uli si Coach Cheng ng designated shooter na talagang kinulang nila simula na wala si Jeff Chan. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng maging sharp shooting duo ng Asisio at Spencer. This first pick ng second round ay originally sa Terra Firma pero ngayon ay sa Ginebra na. At ang pick nila dito ay si Yuki Nandrada. Loaded pa din ang big man rotation ng Gene Kings dahil sa pagkakadagdag ni Troy Rosario. Pero habang may injury pa ang kanilang stretch big na si Isaac Go, ay pwedeng punan muna ni Yuki ng spot na yan. Sakto din dahil may high IQ din si Andrada at talagang efficient din sa outside shooting na babagay sa sistema ni Coach Team. Sa second pick ng second round, Phoenix selects Ace Sandagon. Karamihan sa mga big man na kinukuha ngayon ni Coach Jamai, yung mga power forwards ay mga athletic at defensive-minded, kaya sakto ang style of play ni Ace para sa Fuel Masters ngayon. Sa third pick, Blackwater selects Christian Manaypay. Kahit sa dami ng new acquisitions ng bossing ay patuloy pa din itong nag-i-struggle. Kahit dahil nakakuha na sila ng wing prospect na may franchise player caliber na si Abando ay pwede naman nila gamitin ito sa big man na si Manaypay. Madadagdagan ng legit post-up threat si Coach Carriazo na hanggang ngayon ay kinukulang pa din nila. Sa fourth pick ng second round, NLEX selects Cassius Small Martin. Nakakuha na ng big man ang Road Warriors earlier this draft. Kaya pwede naman nila gamitin ito sa best available talent at kung sakaling umabot pa dito si Cassius Small Martin ay no-brainer na ito sa NLEX. Makuha ang isa sa best scorer sa class na ito na pwede makatuwang ni Bolik sa scoring. Sa fifth pick, Magnolia selects Vince Magbuhos. Ang ilan sa mga forwards ng Chicken Templados ay aging na. Kahit pwedeng gamitin ni Coach Vic Tolero ang pick na to sa stretch 4 na si Magbuhos. Bukod sa mas babata ang front court nila, ay madadagdagan ng option ng Magnolia sa kanilang big man rotation. This 6th pick na second round ay original sa San Miguel, pero ngayon ay sa Northport na. At ang pick nila dito ay si CJ Austria. Malalim naman ang wing rotation ng batang player. Ngunit inconsistent pa ang mga ito, kaya pwedeng idagdag nila ang instant scorer na si Austria. At baka maging bagong magic hugot ni Coach Bonican. Sa 7th pick, Northport selects Don Ochea. Malaking kawalan talaga ang pagkakatrade kay Calma. Upang mapunan ang kawalan ni Calma ay pwedeng kunin nila dito si Ochea na may reliable perimeter jumper at hustle din gaya ni Calma. This 8th pick ay original sa Converge pero ngayon ay sa Raynor Shine na at ang pick nila dito ay si Joshua David. Every draft ay patuloy na mas nagiging competitive ang Elasto Painters at upang lalong lumalim ang guard rotation ni coaching ay saktong kunin nila dito si David na galing din sa school na may winning tradition. Imagine na lang kung gaano ka-deadly at ka-versatile ang pwede maging point guard tandem ng Karakot at David. Sa
sa 9th pick ng second round, Meralco selects Kobe Ardonio. Currently, ay 4 ang point guard na nasa roster ng Bolts. Pero dahil sa size at all-around game ni Kobe, tingin ko ay posibleng makakakrack pa din siya ng roster ni Coach Trillo na lalo magpapalalim ng backcourt rotation ng Meralco. Sa 10th pick, Rainier Shine selects Harvey Pagsanay. Sa mga recent draft ay lagi nakakakuha ng steal sa second round ng Elasto Painters gaya nila Jonard Carito at Adrian Nocum. Kaya di na ako magugulat kung kunin nila dito ang Ajax star na si Pagsanay. For sure ay magtatry dito sa sistema ng Ross dahil ang mga buong loob gaya ni Harvey ang laging hinahanap ni coaching sa draft. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng mabuong backcourt ng Pagsanhan at Nocum. Sa 11th pick ng second round, Ginebra selects Tsutomu Takeshi. Kilala si Coach Tim sa pagsugal ng kanyang pick sa mga unknown big man gaya ng ginawa niya before kay Ken Holtbeast. Kahit posibleng mag-take siya ng race sa Japan B-League center na si Takeshi. Sakto din ito dahil malaking size ang nawala sa kanila nung na-trade si Stan Hardinger. In case matagalan ang pagbalik ni Go, ay pwedeng maging project big man ng Gene King si Takeshi. This last pick ay original sa Token Text, pero ngayon ay sa Rainier Shine na. At ang pick nila dito ay si Joaquin Manuel. Dahil sa dami ng next pick sa draft ng Elasto Painters, ay posibleng i-trade na lang nila ito. Pero kung sakaling gamitin pa din ito ni Coach Yeng, ay pwede niya kunin dito ang 3-and-D wing ng championship team ng Lasal na si Manuel. Posibleng gamitin ng Ross si Waki bilang isang wing PBA defender. Inaantay na lang po muna namin ang iba pang mga blue chip will foreigners na mag-decide at sumali ng sa draft na talaga mas magpapalalim na itong draft class. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.